wala nang encuentro. Alam niyo ba kung bakit kayo nandito? Ako alam ko. Nakita niyo sa thumbnail ko na kailangan niyo ng tips. Ano nga bang tips na kailangan niyo? Umpisa natin sa diskarte. Ang diskarte ng tao mahalaga. Kasi kung walang diskarte ng isang tao, paano siya mabubuhay? Paano siya kukuha ng lakas? Paano siya kukuha ng kaalaman? Paano siya kukuha ng wala siyang diskarte? Una sa lahat, ang diskarte ay pinag-iisipan. Kung wala kang isip, wala kang diskarte. Ito yung diskarte natin ngayon kung paano makipag-usap sa tao. Yung pakikipag-usap sa tao ay madalas naisip natin na nakakahiya. Huwag natin isipin yan kasi mawawala yung diskarte natin, guys. May kasabihan nga sila na kapag inuna yung hiya, walang makukuhan syaga. Yan guys, dapat nyo itong malaman. Ang pakikipag-usap sa tao ay simple lang, maliban kung siya ay senador, congressman, talagang masisira yung diskarte mo. Pero kung matibay yung loob mo, kahit mga siguro siya na kaya mong kausapin, basta nasa diskarte. Kaya ngayon guys, topic natin ay diskarte. Umpisa natin sa taong di natin kilala. Makipag-usap tayo, diskartehan natin, isipin natin kung ano yung kailangan natin sa kanya. Isipin mo na diskarte ako para malaman ko kung saan yung daanan doon, daanan dito. Siyempre hindi mo kilala na may hiya ka doon. Diskarte, una sa lahat, tingnan mo muna kung galit o hindi. Kasi kung galit, huwag ka nang tumuloy. Alam mo naman kapag galit, di ba? Tingnan mo muna kung galit o hindi. Kung alam mong masaya, doon ka pumasok, mga katips. At ang una mong sabihin, sir, excuse me, titigan mo lang siya sa mata, tapos tanungin mo sa bigla, sir, saan yung daanan dito? Pwede mo bang ituro sa akin? Sabihin niya na, sige, ito yung daanan dito. Papunta ba to saan? Tsira-tsira, ganun. Yun na, nadiskartehan mo na siya, natanungan mo pa siya, alam mo na yung daan, di ba? Ang pangalawa, nalisip tayo. Doon tayo sa galit. Doon tayo sa galit. Diskarte natin yung galit. Kapag galit ang isang tao, isipin natin na galit ang itong manakal ba. Isipin mo na galit ka rin. Isipin mo na galit ka rin, pero yung salita mo mahinahon. Kapag magalit siya, yung salita mo na mahinahon, may parang panghahawakan ka. Kung magsalita ka na, galit ka agad.
walang hinahon. Siyempre na magsalpukan ngayon na. Yan guys, sabihin natin, sir, bakit ka galit? Pag hindi niya pag hindi niya yung sinabi kung bakit siya galit, ibig sabihin galit na galit. Pangalawang sabihin mo, sir, saan ka ba nagagalit? Pag sinabi niya kung saan siya nagagalit, doon mauunawaan ka niya. Sabihin niya sa isip niya na, ay itong taong to parang kakampi ko to. Doon ka na makakapag-suggest sa kanya ng tamang paraan. Sabi niya, saan ka ba galit? Sabi niya, doon sa kapitbahay namin kasi yung mga basura niya pakalat-kalat. Yung amoy na pumapasok sa bahay namin. Madali lang yan, sir. Kausapin natin yung may-ari ng mahinahon. Huwag yung magagalit lang tayo kasi yung basura niya nangangamoy. Mangangamoy niyan. Kung magagalit lang tayo na magagalit, wala tayong reaksyon ba? Wala tayong gagawin. Ang galit, hanggang galit lang yan. Kung walang gawa, walang. Ano ba yun sa Tagalog? Kung walang gawa, walang tiyaga. Yun ba yun? Kausapin nyo yung may-ari. Sabihin mo, mahinahon lang na sabihin mo na, sir, baka naman pwede yung basura nyo na itapon nyo ng maayos na lalagyan kasi yung amoy pumapasok sa bahay, yung mga bata, siyempre mga hindi pa kaya ng mga katawan nila yung amoy, kakadapuan sila ng sakit, ganun. Yun, nahanap mo na yung diskarte na yung matanggal mo na yung init ng ulo niya, nakatulong ka pa, diba? Yun mga kadiskarte, tips lang na kailangan natin ng mga usap-usap, hindi yung galit na galit, galit, mananakan, yung ano. Kaya tayo mga katips, mga kalabats, huwag tayo basta-basta magagalit. Lalo na kung may pamilya tayo, isipin natin yung pamilya natin. Kung magagalit ka na, saktan mo siya, kahit anong gawin mo siya, yung pamilya yung kawawa kasi yun yung unang-unang may hirapan kung may mangyari sa iyo. Kaya ngayon mga kalamats, mga katips, iwasan natin magalit sa mga taong hindi naman dapat natin tagalitan kasi pwede naman natin kausapin ng maayos. Parang ano ba, kausapin mo siya tapos yung mahinahon lang para maintindihan din ng kinakausap mo na concern ka talaga sa ginagawa mo, diba? So yun lang muna, dalawa muna kasi na wala akong maisip na parang na ano ba, mga ka-tips. So yun nga guys, dapat na hindi tayo mainit na mainit kasi wala man magagawa sa panahon ngayon, lalo na ngayon maraming mainit ang eleksyon, lahat mainit. Kaya tayo guys, mag-isip muna tayo hanggang maaga pa. Huwag tayong pabigla-bigla sa mga desisyon natin na ayun sila ganon. Ngayon ako guys. So guys, kung kailangan nyo ng tips, mag-comment lang kayo sa baba. Saka kung bago pa sa subscriber natin, mag-subscribe ka na rin para latest ka sa mga update natin. Yan na guys, paalam.